sa gitna ng luntiang kagubatan ng Sierra Madre. May isang kwento ng katapatan na lumampas pa sa hangganan ng tao at hayop. Ito ang kwento ni Bituin, isang maringgal na Philippine Eagle, at ni Ranger Mateo, ang taong nagligtas sa kanya. Noong una silang nagkita, si Bituin ay isang sugatang agila, biktima ng kalupitan ng mga tao. Sa ilalim ng mapagkalingang mga kamay ni Mateo, unti-unti siyang gumaling. Naging simbolo si Bituin ng pag-asa at si Mateo naman ang kanyang tapat na tagapag-alaga. Magkasama nilang binantayan ang kagubatan na parang hari at reyna ng kanilang kaharian. Ang bawat paglipad ni Bituin sa kalawakan ay isang awit ng pasasalamat para kay Mateo. Ngunit ang kaligayahan ay hindi nagtagal. Isang madilim na gabi, sa isang marahas na komprontasyon laban sa mga illegal logger, si Ranger Mateo ay nasawi. Ang kanyang pagkawala ay nagdulot ng malalim na sugat hindi lang sa kanyang pamilya, kundi maging sa buong kagubatan. Ang balita ng kanyang pagkamatay ay umalingaw-ngaw sa kabundukan, at ang pinaka-naapektuhan ay si Bituin. Mula sa araw na iyon, ang agilang minsang naghari sa himpapawid ay tumangging lumipad. Nanatili na lamang siyang nakadapo sa tuktok ng isang mataas na tore, isang malungkot na estatwang nakatingin sa kawalan. Tila ba kasama ni Mateo, namatay na rin ang kanyang diwa. Dito napapasok sa kwento si Carlo, ang nag-iisang anak ni Mateo. Lumaki si Carlo na may sama ng loob sa kanyang ama. Para sa kanya, ang trabaho ni Mateo bilang ranger ay isang pagpapabaya sa kanilang pamilya. Palagi niyang nararamdaman na mas mahalaga pa ang mga puno at hayop kaysa sa sarili niyang anak. Puno ng galit at pagnanais na tuluyang putulin ang koneksyon sa nakaraan. Umuwi si Carlo sa probinsya na may iisang layunin. Ang ibenta ang lupang minana niya mula sa kanyang ama. Ito na ang katapusan, ang paglimot sa lahat ng sakit. Pagdating niya sa lumang bahay, sinalubong siya ng katahimikan at alikabok. Habang naghahalungkat ng mga gamit, napansin niya ang isang lumang kamera sa ibabaw ng mesa. Ito ang kamerang laging dala ni Mateo saan man siya magpunta. Dahil sa kuryosidad, binuksan ni Carlo ang kamera. Ang kanyang nakita ay nagpabago sa lahat. Sunod-sunod na video clips ang bumungad sa kanya. Mga video ni Mateo, pero hindi tungkol sa mga puno o hayop. Ang bida sa mga video ay si Carlo mismo. Sa isang video, nakita niya ang isang batang Carlo na naglalaro. Naririnig sa background ang boses ni Mateo, puno ng pagmamalaki. "Tingnan mo ang anak ko," sabi ni Mateo sa kausap niya. "Balang araw, magiging mas magaling pa siya sa akin." Sa isa pang video, ipinapakita ni Mateo ang isang maliit na puno. "Ito," sabi niya, "itinanim namin ito ni Carlo. Tanda ito ng pagmamahal namin sa isa't isa at sa kalikasan." Bawat video ay isang patunay ng pagmamahal na hindi kailanman nakita ni Carlo. Bawat salita ni Mateo ay isang yakap na hindi niya naramdaman. Ang galit na matagal niyang kinimkim ay unti-unting natunaw at napalitan ng malalim na pangungulila. Napagtanto niya na ang distansya pala ay hindi nangangahulugang kawalan ng pagmamahal. Ang kanyang ama ay palaging nandyan, nagmamasid, at ipinagmamalaki siya sa paraang alam nito. Kinabukasan, maaga siyang nagising. Sa labas, nakita niya si Bituin na nakadapo pa rin sa tore, malungkot at hindi gumagalaw. Tila may kumausap kay Carlo at nagpasya siyang sundan kung saan man pupunta ang agila. Maya-maya biglang lumipad si Bituin pero hindi pa itaas. Mababa lang ang lipad nito, tila ba may ipinapahiwatig. Sinundan siya ni Carlo papasok sa mas malalim na bahagi ng gubat. Huminto ang agila sa isang maliit na sapa, sa tabi ng isang grupo ng mga puno na mas matatayog kaysa sa iba. Doon, biglang naalala ni Carlo. Ito ang lugar kung saan sila nagtanim ng mga puno noong bata pa siya. Ang mga punong iyon, na dati maliliit lang, ngayon ay matatag at mayabong na. Sa paanan ng isa sa mga puno, may isang simpleng marker na gawa sa kahoy. Nakaukit dito, "Para kay Carlo, ang aking lakas at inspirasyon." Sa sandaling iyon, bumuhos ang lahat ng emosyon. Napaluhod si Carlo sa lupa at humagulgol. Ang mga luhang iyon ay hindi na para sa galit, kundi para sa isang pag-unawa na huli nang dumating.
Niyakap niya ang puno na para bang niyayakap niya ang kanyang ama sa huling pagkakataon. Naintindihan na niya ang lahat, ang pagmamahal ng kanyang ama ay hindi nakakulong sa 4 na sulok ng kanilang bahay. Ito ay nakatanim sa bawat puno, umaagos sa bawat sapa, at lumilipad kasama ng mga ibon. Si Bituin, ang agilang hindi lumipad, ay hindi lang nagluluksa. Ito ay nagbabantay. Pinabantayan nito ang mga alaala, ang mga pangaral, ang pamana ni Mateo. Mula sa araw na iyon, nagbago ang lahat para kay Carlo. Ang plano niyang ibenta ang lupa ay naging isang misyon para protektahan ito. Itinuloy niya ang nasimulan ng kanyang ama. Sa tulong ng komunidad, ginawa niyang isang conservation area ang kanilang lupain. Isang santuwaryo para sa mga hayop at isang paalala ng isang dakilang pagmamahal. At isang umaga, habang si Carlo ay nagpapatuloy sa gawain ng kanyang ama, isang pamilyar na anino ang dumaan sa ibabaw niya. Tumingala siya. Doon, sa asul na kalangitan, matikas na lumilipad si Bituin. Malaya, mataas at puno ng buhay. Tila ba sinasabi nito, panahon na para lumipad muli. Nakita ng agila na ang pamana ng kanyang tagapag-alaga ay nasa mabuting mga kamay na. Ang kwentong ito ay nagpapaalala sa atin na minsan ang galit na ating nararamdaman ay mas karalamang ng mas malalim na lungkot at pangungulila. Ang mga hindi pagkakaunawaan ay madalas nagmumula sa mga salitang hindi nasabi at sa pagmamahal na hindi na iparamdam sa paraang inaasahan natin. Ang buhay ay maikli. Huwag nating hayaang matapos ang araw na may mga sama ng loob na hindi nareresolba at mga salitang mahal kita na hindi nabibigkas. Dahil sa huli, ang tanging maaalala natin ay ang pagmamahal na ibinigay at tinanggap natin. Kung may isang tao sa buhay mo na mahalaga sa iyo, kausapin mo siya ngayon. Huwag mo nang hintayin ang bukas. Isang tanong para sa iyo. Kung bibigyan ka ng pagkakataon, ano ang huling salita na gusto mong marinig mula sa isang taong mahalaga sa iyo? Ibahagi mo ang iyong sagot sa comments section sa ibaba. Salamat sa panunood at huwag kalimutang mag-subscribe para sa mas marami pang kwentong magbibigay inspirasyon.